Dati ang marketing nun, kaya mo talagang kumita ng 2,500 a day. 2,500, malabo na yung 2,500 ngayon. Magagawa mo man yung 2,500, sobrang haba na ng oras mo na, halos 24 oras ka na. Malinaw na hindi mo yung kayang gawin araw-araw. Kaya mo maka 2,500 mo yung araw, pero bukas, hindi ka makakabiyahe. Merong isang mall sa Makati. Pag napasukan ka ng booking doon, hindi ka pwedeng pumasok sa mall. Doon ka mag-aantay sa parking lot. Kami yung nasisisi kapag late mag-prepare yung merchant, kapag nagkakaroon ng problema sa mga app, rider yung nasisisi kasi kami yung nasa front. Kapag nare-report mga rider, para alam din ng mga customer namin, wala pong due process yan. Kadalasan, dinediretso suspend yung mga rider. Titiisin nila kung ano man yung mga maririnig nila kasi mas mananaig yung dahilan na ayaw nilang mawalan ng trabaho. Pwede nilang palitan yung mga rider Para sa kanila, kung aalis ka, hindi ka kawalan. Pero nangyayari, parang survival of the fittest yung mga rider, nag-aagawan sa booking. Every election, laging sinasabi ng mga politiko, ipapasa natin itong mototaxi, ilalaban natin yung hanap buhay ng mga rider. Then kapag nanalo na sa eleksyon, lilipas lang yung 3 taon, wala na naman papasang batas. Sa mga politiko, natatakbo ngayon sa 2025 election, nagagamitin na naman na ipagtatanggol natin yung mga rider. Pero hindi naman kayo nagpapas. Kilala na namin kayo. Kung nagpapanggap, sasabihin nila, hindi, mga rider ako. Para sa rider ako. Pero nagpapasa ng batas na hindi naman pabor sa rider. Marami yan. Kaya nag-uunion yung mga manggagawa dahil mahal nila yung trabaho nila. Ang sponsor natin ngayon ay HypeHive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahanap at paano sila mabubook. Masaya kaming makipag-partner sa HypeHive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito. Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Magandang araw sa lahat. Ako po si John J. Chan, isa akong delivery rider sa napakaraming apps o tinatawag natin na gig rider o gig platform economy. Isa akong food delivery rider sa multiple apps. Hindi lang food delivery kundi pati mga parcel o yung mga express delivery. So way back 2018, kakagraduate ko lang nito. Nagtapos ako ng political science at nagtrabaho agad ako sa government. At nung una, part-time lang yung pagiging delivery rider tuwing weekend kasi pumapasok din ako sa law school. So, pag may mga spare time, yan, pumabiyahe ako para to earn din. Since may mga anak, kailangan ng dagdag na gastos, dagdag na income. So, bumabiyahe ako kasabay ng trabaho at ng pag-aaral sa law school. So, nung nagpa-part-time ako noon bilang delivery rider, napapansin ko noon maganda pa talaga yung kitaan Dati ang marketing nun, kaya mo talagang kumita ng 2,500 a day. So, nung mga time na yun, kaya naman talaga, kaya talaga siyang kitain. And dumating din yung time na kailangan ko mag-decide since yung day job ko ay talagang 8 to 5 at kailangan ko ng mas mahabang oras din since pumapasok ko sa law school. Kaya nag-decide ako na mag full-time bilang isang delivery rider at minsan naghahabal din para makapagbigay ng oras din sa pag-aaral ko. Pero unfortunately, dumating din yung time na hindi naman palaging Pasko kung ika nga. Hindi palaging okay. At dumating din yung pagbabari ng kita ng mga delivery rider. Nung dumaan yung pandemic, ang laki ng kinikita ng mga delivery rider noon. Talagang in demand. Kami lang yung pwede lumabas. At halos lahat ng tao talaga ay umu-order sa mga platform apps. At nung time na yon, na-enjoy din talaga, Ang laki talaga ng kita at nakapag-provide naman para sa family. And then nung 2021, diyan na namin naranasan yung mga pagbabago na kung saan talagang unti-unti nang bumababa yung kita ng mga delivery rider. Unfortunately, hindi ko na natapos yung law school noon, First year lang ako noon. And yun nga, mas mahaba na yung kinakain na oras, Imbis na before, nung bago mag-pandemic, kaya mo nang kitain yung minimum, mga 3 hours, 4 hours lang, May malinis ka na minimum. Pero nung unti-unti rin, kaya mo pa rin kitain yung same amount, Kaya pa rin. Pero, mas mahabang oras na yung ginugugol mo sa pagbiyahe. So, kailangan ko rin mamili kung magtatrabaho ba ako full-time o pagsasabayin ko yung pag-aaral. And syempre, dahil pamilyado, kailangan focusan din talaga yung trabaho. Ngayon po, I'm assuming na full-time writer po kayo ngayon. Bakit niyo po napili na full-time na lang po imbes na mag-work po sa government?
Although sa government, di ko naman masabi na mababa ang sweldo ko nun, no? Mataas din naman, no? Pero doon kasi talagang kaya mong kitain yung 2,000 isang araw na hindi masyadong mahaba yung oras. So, ang idea kasi ng mga platform o yung pagiging delivery rider, magkakaroon ka ng flexibility, mas malaki ang kita, therefore, mas marami kang oras na pwede mong i-google sa pamilya mo. Siyempre, bilang isang nagtatrabaho, mas gusto natin yung mas may time tayo sa pamilya at hindi masyadong pagod kasi na-enjoy mo naman. Kagaya sa amin, sa mga rider, na-enjoy naman namin yung ginagawa namin na pagdadrive, no? Ngayon po na full-time po kayo, masasabi niyo po ba na parang malaki-laki naman po, sapat naman po ba yung kinikita niyo bilang isang full-time delivery rider? Well, doon sa kung ang tanong ay sapat ba yung kinikita, actually subjective yan, no? Depende kasi yan sa kung ano yung definition mo ng sapat, no? Kung sasabihin natin na minimum wage, kaya pa rin naman siya kitain, no? In 8 hours, kayang kitain yung minimum wage. Pero kasi, titignan mo kasi dyan, unlike kasi ng ibang trabaho, dito kasi sa pagiging delivery rider, nasa rider lahat ng operational cost. So, yung panggas, pang-load, pambili mo ng mga kailangan mo sa motor, even yung cellphone, maintenance niyan, lahat, nasa rider yan. So, hindi mo dapat tignan kung magkano yung gross eh. Ang pinakabatay mo dapat dyan, magkano ba yung malinis? In fact, marami sa mga delivery rider, hindi naman na makwenta, hindi na binibilang kung magkano yung gross, magkano yung commission, magkano yung net. Ang importante sa kanila, magkano ba yung pera o laman ng bulsa nila pagka-uwi. Sa inyo po bang mga delivery riders, pareho din po ba yung kitaan per day? Magkaiba yan, no? Pag sa MC Taxi kasi, madali lang ang pagbilang yan eh. Kung magkano yung binayad ng customer, i-less mo lang doon yung commission, then sa rider na yung matitira. Pagdating kasi sa food delivery tsaka parcel, iba na ang usapan dyan, no? Yung mga application, may sarili silang singil, may sarili silang pagbilang ng presyo ng isisingil sa customer. Tapos may hiwalay din na metrics kung paano sinisingil yung mga rider. So kadalasan, kung kunyari, magbabayad ng mahal yung customer, hindi yun lahat napupunta sa rider. Maliit lang din doon yung napupunta sa rider. Minsan, lamang pa nga yung mga company. Kaya kung titignan na kung kaya bang kitain yung parehas na kinikita nila, medyo magkaiba yun. Pwede mo kitain yun, pero kung ang amount na titignan mo, 1,500 o 2,000, lalo na yung 2,500, malabo na yung 2,500 ngayon. Magagawa mo man yung 2,500, sobrang haba na ng oras mo na, halos 24 oras ka na. And malinaw na hindi mo yung kayang gawin araw-araw. Kaya mo maka 2,500 mo yung araw, pero sigurado, bukas, hindi ka makakabiyahe. And kung araw-arawin mo yun, sisingilin din katawan mo eh. Kaya yung consistency, kung araw-araw mo siyang gagawin, hindi rin siya totoo. Pero yung, kung sabihin mo na kikitain yung kahit papanong may maiuwi sa pamilya, kakayanin, pero talagang sasagad ka ng biyahe, unlike dati. Ano po ba yung mga pang-araw-araw na parang buhay ng isang delivery rider? Pwede niyo po ba kami maano? Yan, kung sa pang-araw-araw, maraming experience yan. No? Alam yan, ng mga paps natin dyan. Yan, paps kasi yung tawagan talaga pag mga delivery rider. Nandyan yung may experience mo na sa mga extreme weather, sobrang init, malalakas na ulan. Yung iba, pag minalas-malas, aabutin pa ng baha. Pero yun, sagot nila lahat yun. Diyan mo rin may experience minsan yung diskriminasyon. Lalo na yung, kunyari, magde-deliver ka sa mga kondo na hindi pwedeng pumasok yung rider. Kailangan mo mag-antay sa labas. Before, na-experience ko pa dati, merong isang mall sa Makati. Pag napasukan ka ng booking doon, hindi ka pwedeng pumasok sa mall. Hindi ka pwedeng makita maglalakad sa mall. Doon ka mag-aantay sa parking lot. At aantayin mo yung store na dalhin yung order mo sa parking lot. So parang malinaw na nadi-discriminate yung mga delivery rider. At marami pa, no? Nandyan yung minsan mababa ang tingin sa kagaya namin delivery rider na hindi nila alam, hindi naman lahat ng delivery rider hindi nakakaintindi, no. Let's accept, no, maraming mga delivery rider na ito yung naging trabaho mula nung nag-pandemic, yung iba sa kanila overage na, yung iba wala na mapasukan na trabaho. Pero marami rin naman yung bilang ng mga delivery rider na
na meron talagang regular na trabaho dati pero mas pinili ito dahil siguro mas flexible, mas masaya sila sa ginagawa nila dito nung time na pumasok sila o kahit anumang dahilan. No? Maraming mga karanasan, minsan dyan yung aawayin ka ng customer mo kasi late yung pagkain, minsan late yung delivery na hindi naman alam ng customer na hindi naman namin gusto na nalilate. Siyempre, kung tatanungin kami, ayaw namin malate yung delivery dahil ang bayad sa amin ay per biyahe, hindi naman per araw. So, mas gusto namin na matapos yung delivery. So, kumaga, kami yung nasisisi kapag late mag-prepare yung merchant, kapag nagkakaroon ng problema sa mga apps, rider yung nasisisi kasi kami yung nasa front. Kami yung nakakausap ng customer, kami yung nakakausap ng mga tindahan, kami nakakausap ng mga stores. Paano niyo po ina-handle yung pagka ganun po sila? Medyo aggressive na kaya parang nang-aaway na kahit di nyo. Pag may mga customer na ganyan, na galit, ganyan, syempre hindi mo sasabayan yung galit niyan eh. As much as possible, magpapakumaba ka dyan. Minsan papaliwanagan mo, pasensya na kasi hindi naman po namin ginusto na matagal po yung merchant, marami yung orders, peak hours po, kulang po yung rider. Pinapaliwanag naman namin yun. No? Pero may mga times din na yung mga ibang rider, lalo na kung kunyari medyo pangit yung mood ng rider, na tinumal, kaya kung tawagin sa amin eh tinukod. No? Pag sinabing tinukod, yan yung ang tagal mo naghahantay ng booking. Tapos may encounter mo yung ganong klaseng customer pa. Yung iba nagagalit. No? Pero syempre in general, hindi ka pa rin dapat magalit kasi isipin mo na lang na iisipin na lang namin na basta ma-deliver mo yung pagkain at akuha ng customer, nagbayad, okay na yun. Move on ka na ulit sa sunod na customer. So far naman sa akin, no, mini-maintain ko naman yung paggalang, no, kahit naiinis ka na, no. Kasi pag inuna mo yung galit o pinatulan mo yung init ng ulo ng customer, eh talagang yari ka. Lalo na ngayon, sa mga platform apps kasi, kapag nireport ka ng customer, lalo na kung rude behavior, kadalasan walang due process yan eh. One-sided palagi yan. No, alam ng mga paps natin dyan, kapag nare-report yung mga rider, yan, para alam din ng mga customer namin, kapag nagre-report po kayo ng mga rider, eh wala pong due process yan. Kadalasan, dinediretso suspend yung mga rider, hindi man lang napapakinggan yung kanilang side. Kaya sa aming mga rider, mas pinipili talaga namin na maging mahinahon na lang. Pero kung sa akin wala na, pero sa iba talagang merong mga sumusobra no. Pero sa ibang pagkakataon, minsan may na-experience ako niyan. Hindi naman customer, pero mga gwardiya. Yan, shout out sa mga security guard natin diyan no. Alam naman natin ginagawa rin ng mga guard yung mga trabaho nila. Pero ito yung madalas talagang experience. Pagka nagde-deliver, talagang yung discrimination, talagang mararamdaman mo sa mga security guard. Diyan yung paalisin ka, pagbabawalan kang pumuesto sa drop-off mo. Yan, yun minsan nakakasagot kami. Kahit ako nakakasagot din ako ng ganun kasi parang dapat naiintindihan nila kami kasi parehas lang kami nagtatrabaho eh. Pero di rin natin masisi kasi syempre yung mga security guard sumusunod din doon sa mga boss nila, no? Sa mga boss nilang OIC. Yun po, ano po yung kadalasang nararamdaman niyo po kapag ganun po yung trato po sa inyo? Ano po yung... Siyempre, ang initial na reaction dyan ay talagang malungkot. Yun ang, hindi galit eh, mas akong initial na response ko dyan ay nalulungkot, no? Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga delivery rider din, in general. Kasi, bilang isang rider, no, nakikita ko na pag nadi-discriminate yung ganitong trabaho, talagang malungkot kasi marangal naman, lumalaban ng patas, hindi naman nagnanakaw, hindi naman gumagawa ng krimen, mas pinipiling magtrabaho kahit mahirap, but still nadi-discriminate pa rin. No? Maraming mga factors kung bakit tayo umabot sa ganito, pero nakakalungkot isipin na sa modern age ngayon, no, 2024 na, may mga discrimination pa rin talaga nangyayari. Maraming factor dun sa sa causes o dahilan kung bakit nadi-discriminate. Pero siguro ang nakikita kong major na nagiging dahilan kung bakit nadi-discriminate yung mga riders
Eh dahil yung tingin ng mga tao ay yung mga rider ay wala nang ibang hanap buhay. Kadalasan nga, yan nga yung sinasabi natin na maraming walang trabaho, kaya ito yung piniling trabaho. At syempre, dahil wala nga trabaho, ang hirap maghanap ng regular na trabaho, titiisin nila kung ano man yung mga maririnig nila, titiisin nila kung meron man mga bad experience. Kasi mas mananaig yung dahilan na ayaw nilang mawalan ng trabaho eh. Titiisin na lang nila yon. Dahil para sa maraming delivery rider, mas okay na yung ganitong sistema kaysa naman yung may boss ka. No? Pero yun nga, kung titignan natin parang ironic din kasi sa ganitong trabaho, sinasabi wala kang boss. Pero sa totoo lang, marami kang boss. No, boss mo yung customer, minsan boss mo rin yung store. Madalas, boss mo yung company. Kasi hindi ka naman pwedeng pumalag dun. In fact, marami rin dati na lumalaban. In fact, marami din dati mga nagko-comment sa social media, naglalabas ng mga hinaing nila. Ang nangyayari, nawawalan pa sila ng account, tinatanggalan sila ng access. So, nawawalan sila ng trabaho. Kaya meron din yung chilling effect. Kaya nga, kung sasabihin na yung misconception na walang boss, parang mali din yun, no? Wala kang technical na boss, pero in reality, meron talaga. Marami pang misconception dyan, eh. Yung sasabihin na hawak yung oras mo, hindi naman din yun talaga totoo, no? Oo, pwede kang mag-online, pwede kang mag-offline, pwede kang hindi magtrabaho kung ayaw mo, pwede kang umabsent kung gusto mo. Pero ang punto doon kasi, kapag hindi ka nagtrabaho ngayon, wala kang kakainin bukas. Kaya yun yun yung tinatawag natin na na material coercion. Ibig sabihin, hindi ka pinipilit magtrabaho, pero dahil merong nagpipilit sa iyo economically na magtrabaho, magtatrabaho ka talaga, no? Nandiyan nga yung bakit nagtatrabaho yung mga rider ng lagpas 8 oras for economic reason din. Kasi para kitain nila yung dissenting income o yung tinatawag nila na sapat, na kagaya ng dati, kailangan talaga nilang bumuno ng mas mahabang oras ngayon. So, since nasa misconception po tayo na usapan, may mga iba pa po ba kayong misconception na parang kasama po ba sa misconception yung mga leaves po tsaka 13-month pay or? Yan, misconception yan, no? Unang misconception na palagi namin sinasabi, yan, yung walang boss, misconception yan. Technically, hindi totoo yan. Yung sinasabi na hawak mo yung oras mo, hindi rin talaga totoo yan kung titignan mo. Isa pang misconception dyan, no? Yung kumikita ng 2.5 a day. So, hindi na talaga yung totoo ngayon eh. Ewan ko lang kung meron pa mga kumikita ng ganun. Pero in general, yung kikita ka ng 2.5 a day, hindi na siya uubra talaga ngayon dahil sa mga naging pagbabago sa application, binabaan yung fare, binabaan yung incentive, tapos pinahirap yung mga ilang metrics para kumita ka talaga. Pero dati po kaya po yung 2.5 a day po? Oo, kakayanin mo talaga yung 2.5 kasi sa experience ko noon, no, kaya mong kitain yung 2.5 ng mga 15 hours. Yan, kaya na yan. Ibig sabihin yung 2.5 mo, nakakain ka na nun, kahit paano nakapagpagas ka na nun. Pero hindi siya consistent. So, pwedeng may 2.5 ka ngayon, sunod na araw, hindi. Kasi titignan mo pa rin dyan yung pagod mo eh. At the end of the day, kung kumita ka ng 2.5, ibig sabihin, ang dami mong booking. So, iba rin yung level ng pagod mo dun. At kailangan mo rin talaga magpahinga. Yun. Sa mga misconception, no, yung nabanggit kanina, na hindi empleyado. Yan. Kasi ngayon, maraming mga cases din na hindi lang sa Pilipinas pati rin sa ibang bansa, no. Issue din 'yan kung yung mga delivery rider ba dapat i-consider ang empleyado o hindi. Actually, hati yung opinion diyan ng community. Merong ibang mga rider, sabi nila, mas maganda na hindi i-consider ang empleyado. Meron din mga rider na sinasabi na dapat i-consider ang empleyado. May mga pros and cons yan Pag empleyado ka kasi, hawak mo yung mga benefits mo. So, meron kang SS, PhilHealth, Pag-ibig, yan, may leave, may bonus, meron kang 13-month pay, marami ka pang benepisyo. Pero, meron talagang control sa iyo yung employer mo. Pagka naman hindi ka empleyado, flexible yung oras mo. Hawak mo yung pacing mo kung kailan ka magtatrabaho, kailan hindi. Pwede mong i-maximize
yung kaya mong kitain. So, sa kadalasan, mas pinipili ng mga rider yung flexibility kahit wala na lahat ng labor standard. Pero kung ako tatanungin, hindi dapat dito usapin yung pagiging empleyado o hindi. Dapat, whether empleyado ka o hindi, meron ka pa rin talagang na-enjoy na labor standard. Kasi sa pananaw namin, kung ikaw ay isang manggagawa, ikaw ang lumili ka ng kita ng isang kumpanya, ikaw ay considered na manggagawa. Therefore, dapat meron kang mga na-enjoy na mga karapatan bilang manggagawa. Regardless yon sa employment status mo. So, para sa amin yun yung pananaw nun. And doon, sa pinanggalingan kong Union, yun din yung nilalaban namin. Na whether employed o freelancer, dapat meron kang benepisyo. Bago po tayo mag-usap tungkol po sa union po. Pero po kung pansin, parang medyo trending po siya, yung mga fake booking po. Hanggang ngayon po ba, madalas pa rin po ba nangyayari itong mga fake booking po na to? Marami pa rin yan. Marami pa rin yan yung fake booking. Pero sa experience ko, mas malala noon. Medyo may improvement naman ngayon. Pero at the end of the day, lugi pa rin talaga yung rider sa fake book eh. For example, merong isang application. Pag na-fake book ka, pag hindi lumabas yung customer, tawag doon, no-show, babalik mo yung pagkain doon sa pinagkuhanan mo. So, nang pagbibilangin mo yun, hindi na bayad yung pabalik mo doon, nasayang na yung oras mo, nasayang na yung gas mo, tapos hindi ka pabayad. Kaya panira talaga ng biyahe yun. Given na hindi naman arawan yung mga rider. Kaya talagang perwisyo rin talaga yung mga fake booking na ganyan. Kaya yung ibang rider, kung makikita natin sa social media, nagpo-post sila na binibenta yung pagkain. Kasi dun sa application na yun, chances are kapag ikaw, na no-show ka, binalik mo sa merchant, pinicturan mo na naibalik mo, mangyayari pa rin, pagdating ng Lunes, masususpend ka ng 2 araw. Kaya yung mga rider, pagka kaya namang ibenta, binibenta nila. Pagka hindi nabenta, usually, aabonohan na lang nila, babayaran na lang nila kaysa masuspend. Kaya yun yung isang masaklap eh. Kaya sa mga nagpe-fake book dyan na customer, no, hindi medyo, makonsensya kayo, no, kasi kawawa talaga yung mga delivery rider pagka nagpe-fake book kayo eh. Lalo na yung bukod dyan sa fake book, sa mga parcel delivery, dati laganap din. Even ngayon, meron pa rin naman, no, yung mga scammer. Kung saan magbubook sila, tapos pagbabayarin ka sa convenience store, tapos hindi na makokontak. Yan, meron pa rin mga talaga nabibiktima ng mga scammer, no. Kaya ewan ko ba, makonsensya na yung mga scammer ngayon, no. Kasi hindi naman ganun kalaki yan nakita ng mga rider, tapos i-scamin pa. Kaya dalawa yun eh, fake booking tsaka scammer. Talagang yan ang perwisyo rin talaga sa mga delivery rider. Kayo po ba personally po na biktima na po kayo? Maganda naman, sa scam never pa ako na biktima kasi since 2018, delivery rider na ako. Usually yung mga scam na ganyan yung sa mga pabili. Yung mag-aabono ka, pagbukas mo, wala pa lang laman yung item. Maingat naman ako pagdating sa ganun. May mga pwede ka namang gawin doon para maiwasan, pero meron pa rin talaga lumulusot doon. So, although hindi naman ako naka-experience noon, pero may mga times na nag-doubt ako eh, na mukhang fake book to mukhang scam. Hindi ko na tinatanggap yung order noon, hindi ko kinukuha. May na-mention po kayo na suspension po kapag no-show po. Ano po yun? Parang gaano po katagal sinususpend yung rider mo kahit? Usually, ang suspension ibinababayan tuwing Lunes doon sa isang app. Kahit nga di nila kasalanan, talagang nasususpend sila. Kasi medyo tricky yung policy ng company na to eh. Ang gagawin nila, pag binalik mo kasi yun sa store, dapat, ang nakalagay doon, pipicturan mo. Pag pinicturan mo, meron silang hinihinging 3 requirements na nandun sa picture. Una, dapat pinicturan mo sa manager o crew na na-receive nila ang pabalik yung item. Dapat, nandun sa picture yung pagkain. At pangatlo, nandun sa picture yung resibo. So, for some reasons, kahit pinicturean mo na ng matino, lumalabas pa rin sa system nila na hindi ka nag-submit ng picture. Anong nangyayari? Walang due process yun. Di ka tatawagan nun. Magugulat ka na lang. Suspended ka pagdating ng Lunes. Kaya, yun yung usual na nangyayari.
Pero meron din mga worst case scenario, bukod dun sa nare-report na no-show, yung kapag yung mga customer, ito minsan may mga customer na talagang abusado, nire-report yung delivery rider na hindi na-receive yung pagkain. Yan yung pinakamalupit. Na-deliver na yung pagkain pero kinuha nila, tapos i-report nila na hindi nila na-receive. Usually kasi yung mga platform apps, kapag may mga na-report na hindi na-deliver yung pagkain, nire-refund yung bayad ng customer. Either by cash, sa account, o kaya may voucher. So, yung ibang customer na mapagsamantala, ginagawa yun, nire-report na hindi na-receive yung pagkain. Mangyayari nun, ide-deduct yun sa rider. Magugulat na lang yung rider, kinabukasan o kaya after ilang araw, mababawasan ng pera yung laman ng account niya. Tapos, may mga senaryo din na magugulat na lang sila, suspended sila. Unfair talaga yun, no? Yun nga, kaya nga may mga rider na nagkakaisa rin, hindi lang sa NCR eh. Even buong Pilipinas yan eh. May mga grupo, may mga union, may mga asosasyon na nagkakaisa yung mga rider kasi talagang laganap yung mga unfair na sistema. Hindi lang, pangunahin dyan yung per matrix, no? Yung paraan o pagbilang kung paano dapat bayaran yung rider. Napaka-unfair na yan. Kasi walang say dyan yung mga rider. Kung magkano yung gustong gawin ng app, take it or leave it yan eh. Walang magagawa yung rider dyan. Kung kunyari sabihin ng rider, hindi, lugi na kami dito. Walang magagawa yan. At syempre, yung mga companies, hindi sila nangingimi na babaan yung per kung gusto nilang babaan. Kasi, at the end of the day, pwede nilang palitan yung mga rider eh. Sa dami ng walang trabaho, sa dami ng gustong pumasok sa ganitong industriya, para sa kanila, kung aalis ka, hindi ka kawalan. Kaya, napaka-unfair nun. Syempre, may mga iba pang unfair working condition dyan, na kung saan, kapag bumiyahe ka, pag naka-online ka, kahit maghapon kang walang booking, pero naka-online ka naman, hindi ka naman bayad nun. Sasabihin ng company, hindi ka naman empleyado, hindi ka nila kailangan bayaran. Pero, syempre, bilang kumpanya, alam na nga nila na sobra-sobra na yung rider, hire pa rin sila ng hire. Kaya ngayon, kawawa ngayon yung mga rider kasi nag-aagawan sa booking. Kasi yung sistema dyan, kapag nag-overhiring, na sobra ng pag-hire ng mga rider, sa kumpanya lang nagbe-benefit yun eh. Kasi every time na mag-book yung customer, laging may rider. Pero nangyayari, parang survival of the fittest yung mga rider, nag-aagawan sa booking. Kaya yun yung isa sa ano dyan. Talagang yung mga problema na pagiging unfair ng kumpanya at iba pa mga nararanasan ng mga rider, actually nagro-root yan dun sa kawalan talaga ng representasyon. Kasi since yung mga delivery rider o platform apps o gig workers in general, hindi talaga kinikilalang empleyado, talagang hindi rin napapakinggan at wala rin silang karapatan o kakayahan na makipag-negotiate sa mga kumpanya. Kaya unilaterally, kumpanya lang ang nagde-decide, wala silang magagawa. Sa mga nabanggit po ninyo, ano po yung masasabi nyo pinakamahirap na parte po talaga? Kung titignan natin yung pinakamahirap, yung problema sa fair, medyo kinakaya pa yan eh. Ang masasabi kong pinakamahirap na part dyan yung kapag may nangyaring aksidente. Kasi nga, since hindi kinikilalang empleyado, madalas walang pananagutan yung mga company. Sinasabi ng mga application, insured daw. Ayun po, wala po bang insurance? Yan, may insurance. Pagdating sa advertisement, pag nakita mo sa TV, laging niyayabang yan, insured yung mga rider, ganyan. Pero in reality, pag may na-aksidenteng rider, hindi naman din sila nakakapag-claim na insurance eh. Although, disclaimer, no? Baka kasi sabihin fake news. For some reason, yung insurance ng mga company, pahirapan. Una, hindi alam ng rider kung paano i-claim. Pangalawa, may mga checks yan na kung saan, imbis na iproseso ng rider, since maraming ang papers, maraming kailangan dokumento, na rider yung gagawa dapat nun o pamilya ng rider, nangyayari, hindi na nila napoproseso. Merong isang experience niya, no? Ito recently lang. Recently lang to nangyari. Sa isang delivery rider na nasa biyahe siya,
pa-deliver siya sa bandang BGC, inatake siya sa puso. Then dinala sa pinakamalapit na ospital. Medyo mahal dun sa ospital na yun. Pero syempre, dahil emergency, dun dinala. Walang kamag-anak dito yung rider na yun. Nasa probinsya yung mga kamag-anak. At kasamang palad, binawian din ng buhay. Ngayon, nung nakaburol daw yung rider, kasi nakausap ko yung pamilya, kinamusta ko kung ano na nangyari. Siyempre, ako bilang isa rin sa mga leader sa mga rider, tinitignan ko yung mga nangyayari para maging updated kung ano yung kailangang aksyon. Pinuntahan daw yun ng company at kinausap at binigyan lang sila ng financial assistance. Which is, nakakatulong kasi may pera, pero at the same time, insulto eh. Kasi nagtatrabaho yung tao, nagtatrabaho yung rider para sa kumpanya, binawian ang buhay habang nagtatrabaho. Tapos, ang ibibigay nila, financial assistance, na parang dapat pang ipagpasalamat ng pamilya kasi binigyan assistance. Nung tinanong ng pamilya kung may makukuha bang insurance, ang sagot ng company, hindi daw covered ng insurance. Kaya ito, ginawa ko, in-expose ko yun. No? Nag-post ako sa social media, kinall out ko yung kumpanya. Pagkatapos nun, binalikan ulit yung pamilya, yung asawa, at pinaproseso yung insurance. So, isa to sa mga senaryo, no? Paano kunyari walang nag-expose, hindi siya kumalat sa social media, di walang makiklaim yung pamilya. Kaya, yung isa sa pinaka masaklap na karanasan dyan, pag talagang may nangyari sa'yo na unexpected. Kasi, sa kadalasan talaga, almost masasabi natin 9 out of 10 na senaryo, talagang kawawa yung worker kasi walang nakahabol sa kumpanya. So meron po talagang insurance, ayaw lang, parang tinatago lang kumbaga. Unless sabulin mo. Ayun, sinasabi nila may insurance pero pahirapan yun. Meron ding isang app na talagang totally walang insurance, no? Nag-ooperate to kadalasan sa province. Nung chinek namin kung may insurance ba yung mga rider, totally wala. Tapos, in-announce pa nila sa isang press release na hindi daw nila talaga sagot yung insurance kasi hindi daw empleyado. Yun yung isang matigas na mukha na kumpanya. No? Pero hindi na natin babanggitin dito yun. Kaya sa totoo lang, yung sa insurance na yan, maraming mga rider kasi yung hindi nakikita yung importansya niyan. Siyempre, mostly pag sinabing insurance, talagang ang nagbe-benefit niyan, yung maiiwan mo. Hindi naman ikaw habang buhay ka. Pero, in reality, no, napaka-importante kasi talaga ng insurance. Kasi lalo na dito sa linya ng trabaho namin, na araw-araw, nakamotor ka, dalawang gulong, kailangan mong magbalanse, at prone din sa mga aksidente. Kaya hindi maiiwasan na may mga ganitong insidente, kailangan talaga insured yung mga rider. Kasi, pag may nangyari kasi sa padre de pamilya, o kaya kung ang delivery rider ay breadwinner, ang malaking problema niyan, paano yung pamilya eh. Kadalasan naman ng mga delivery rider, breadwinner din. So paano kunyari may mga anak na nag-aaral, tapos kung wala pang trabaho yung asawa, talagang kawawa yung maiiwan. Doon po ba sa union po na yung po yung isa sa mga pinaglalaban po ninyo? So, yung doon naman sa union, yung pinagalingan kong union ng mga delivery rider, isa yan sa pinaglalaban namin. No? Una, syempre, yung pagbalangkas ng maayos na labor standard na hindi tinitignan kung empleyado ka o hindi. Dapat meron kang minimum na labor benefits. Kasama na doon yung insurance, yung representation, na dapat may kontrata na kopya yung mga rider kasi yan din yung isang problema. Madalas, walang kopya ng kontrata yung mga rider kung ano yung agreement o kung ano mga kasulatan. Kaya hindi rin na-check legally ng mga worker kung meron ba nilalabag yung kumpanya. Marami pa, no? Nandyan yung representation, yung sa healthcare, at syempre yung mga trainings, yan dapat continuous yan. At marami pang iba. Paano po nakakatulong tong mga ganyan, mga union po sa mga riders po? Malaki ang contribution ng mga, not particularly sa union lang, no? In general, kapag may mga grupo
organisasyon, asosasyon. Pero syempre, no, mas malaki ang nakikita kong contribution kapag isang union. Kasi pagka, ang pinagkaiba kasi ng union sa mga ordinaryong groups, mga riders club, pag sinabi kasing union, ang tutok talaga niyan, labor issues eh. So, meron mga rides, ganyan, kadalasan kasi sa mga riders, mga groups, kaya yan may groups sa ganyan, for charity, bayanihan, may rides. Pero pag sinabing union, lahat yon meron pa rin doon. At the same time, mas may tutok sa labor standard. Malaki yung contribution ng mga union dahil lagi ko nga sinasabi, no, kung walang magrereklamo, sama-sama talaga tayo magdusa sa sistema. No? In many ways, hindi lang naman sa larangan ng mga delivery riders. Sa society in general. Yung mga kagaya namin na tinatawag ng mga reklamador, malaki yung contribution namin. Dahil unang-una sa lahat, yung mga manggagawa sa history natin, wala namang karapatan eh. Mga alipin nga noon eh. Pero dahil nagkakaisa yung mga manggagawa, nagbobuo sila ng mga grupo, asosasyon, na ilaban, na ipanalo yung mga karapatan na meron tayo ngayon. So kung titignan natin sa history, lahat ng ine-enjoy ng mga empleyado ngayon, yung minimum wage, yung mga social benefits, 13-month pay, lahat yan, bunga yan ng pagrereklamo ng mga manggagawa. So, ang union kasi, ang pinagkaiba niyan, dyan mo iniipon lahat ng reklamo eh. Kino-consolidate mo, at dyan ka rin gumagawa ng resolusyon na dapat mong itulak. Kaya malaki ang contribution ng union in general. Marami pa mga benefits yun, pero mahaba yun kung tutusin, kung iisa-isahin. Una na dyan yung tinulak namin nun, hanggang ngayon na nakapending pa rin sa Senado, no? Yung Freelance Protection Bill. Kasi nga, ang punto dyan, yung mga delivery rider, yung mga gig workers, sinasabi hindi empleyado. So, sabi namin, sige, kung hindi kami empleyado, dapat magkaroon tayo ng batas para sa mga freelancer. Kasi ang nangyayari, yan yung loophole ng batas natin eh. Kung dati, kailangan mong kumuha ng kasambahay para maglinis ng bahay, ngayon, pwedeng mag-book ka na lang. So, wala kang empleyado. So, hindi lang naman yan sa delivery, hindi lang sa mga kasambahay. Even nga sa agriculture, may mga freelancer na rin, may mga contractual pa nga na magsasaka. Kaya malaki yung portion ng mga kumpanya na unti-unti na rin nag-ship doon mula sa formal economy pupunta sa informal. Kasi nga naman, kapag ang isang worker mo ay hindi mo empleyado, matatakasan mo lahat ng mga labor benefits niyan. Di mo kailangan magbigay ng minimum, di mo kailangan magbigay ng 13-month. Mas gusto ng mga kumpanya yun. So doon sa nakapending ngayon, no, maraming version yan actually. No? Maraming senador yung nag-file ng iba't ibang version. Pero in general, ang focus ng Freelance Protection Bill ay bigyan una ng recognition yung mga freelance worker sa labor. Siyempre, yung mga manggagawa na informal, kapag nandyan sila sa sektor na yan, hindi sila kinikilala ng kumpanya. So, yan yung una. Number one, ina-address yung recognition. At syempre, no, importante rin na napoprotektahan yung freedom of association. Kasi hindi naman na sikreto yan sa mga labor union, sa mga company na unionized. Hindi naman na sikreto yan na may mga kumpanyang union buster kung tawagin eh. Kasi technically ayaw ng mga kumpanya ang union. Siyempre, kapag nagkakaroon ng union, nailalaban yung mas magandang benepisyo, nailalaban yung mas magandang sahod, may representasyon yung mga manggagawa, kaya nababawasan yung kapangyarihan ng mga CEO, mga may-ari ng kumpanya. Kaya ayaw nila nun. Pero dito sa Freelance Protection Bill, masusolusyonan mo yung loophole ng batas eh. Kasi kung hindi sila empleyado, kung i-consider mo silang freelance, meron pa rin silang mga karapatan na hindi mo pwedeng labagin. So, malaking bagay yun na makakatulong sa mga freelancer. Bukod pa doon sa Freelance Protection Bill, meron pa ilang mga bills na nakapending na rin ngayon. Pasado na sa House of Representatives na nasa Senate na. No? Isang example dyan yung sa mototaxi.
Kaya nabanggit ko rin yung mototaxi, although syempre sa delivery rider kami. Meron kasing version ngayon sa House of Representatives yung sa mototaxi bill na pangalan Motorcycle for Hire Act na in-include na rin yung delivery rider doon. Kung titignan mo, parang maganda na rin kasi magiging legitimate na yung mga mototaxi sa Pilipinas. At the same time, meron ng batas para sa mga delivery rider. Unfortunately, medyo marami pang kailangang ayusin doon sa bill na yun doon sa batas na yun Kasi doon sa naipasang version, yung mga delivery rider lalagyan ng prangkisa. So, isa yun sa problema, no? Kasi ngayon, walang prangkisa yung mga delivery rider, pero doon sa bill na yun, lalagyan ng prangkisa. Although, Parang may hirapan po ang mga dyan. Oo, dagdag pahirap yan. Kaya nga, nung nasa Union pa ako nung hinihiring yung batas na yun, no? Nagre-represent pa ako sa Union noon, tumatid ako sa mga hearing. Vocal naman kami pagdating dyan, kinokontra talaga namin. Kasi una, hindi naman kami against sa regulation. Against lang kami doon sa term na ang magre-regulate sa amin ay through franchise. Kasi pag sinabing franchise, hawak yan ng isang departamento sa gobyerno And sa history natin, for example, yung mga jeepney, kapag nga yung mga jeepney driver, magre-request lang ng piso, dos na dagdag pasahe, umaabot pa sa pagrarally. Ano sinasabi nung department na to? Pagka nag-strike kayo, tatanggalan namin kayo ng prangkisa. So yun yung danger nun. Na una, lalagyan ng franchise, dagdag bayarin yan. Pangalawa, doon sa provision nung sinabi kong bill, yung motorcycle for hire, kada isang app, isang prangkisa. So, ibig sabihin, kung multi-apps ka, nagmo-mototaxi ka, tapos nagde-delivery rider ka, 2 prangkisa kukunin mo. So, yun yung isa sa batas na supposedly maganda sana, pero marami kasi kailangang ayusin So, doon sa mga batas, no, syempre, bukod doon sa Freelance Protection Bill, Motorcycle for Hire Act, at the end of the day, ang pinaka-importante dyan, kung papasabay. Ang unang problema dyan, ayan, yung example nung banggitin na rin natin yung sa mototaxi. 3 kongreso na yung dumaan dyan since 2016. Every election, laging sinasabi ng mga politiko, ipapasa natin itong mototaxi, ilalaban natin yung hanap buhay ng mga rider. Then kapag nanalo na sa election, lilipas lang yung 3 taon, wala na naman papasang batas. So, 3 Congress na yung dinaanan yan, no? Ngayon, mag-e-election ulit next year. For sure, dadali na naman yan ng mga politikong tatakbo na ipapasa natin yung mototaxi. So, yun yung isa sa problema dyan Yung mga rider, yung riding community, yung mga manggagawa sa gig economy, madalas napapaasa sa mga ganyan na ilalaban yung batas, pero natutulog naman pagdating sa Congress natin, hindi naman na ipapasa. Ano pong mensahe niyo po dyan sa mga politiko na balak? Tatakbo, tapos balak gamitin yung mga bills po na yan para makakuha ng boto. Kung mensahe niyo po sa akin. Yan. So, yan. Kung dating sa mensahe, sa mga politiko na tatakbo ngayon sa 2025 election, nagagamitin na naman yung salita na ipagtatanggol natin yung mga rider, pero hindi naman kayo nagpapasa o hindi kayo nag-i-initiative na makagawa ng batas na pabor sa rider. Well, kilala na namin kayo. At syempre kami, hindi kami titigil na ibahagi rin yung mensahe at magbigay ng awareness. Kasi marami yan Na, although syempre hindi na naman tayo magbabanggit ng pangalan o grupo, no? Pero marami mga yung nagpapanggap, nasasabihin nila, hindi, maka-rider ako. Maka-rider ako, para sa rider ako. Pero, nagpapasa ng batas na hindi naman pabor sa rider. Marami yan. No? Meron naman mga politiko na mangangako, pero kung ano-ano naman ang inaatupag sa Congress. Kaya, sa totoo lang, nakaka-frustrate at the same time, minsan parang nakakapagod isipin na pinapaasa yung mga botante sa mga bagay, mga pangako, pero hindi naman tinutupad. Kaya nga, importante dapat, ngayong eleksyon, sa mga rider, di lamang sa delivery rider, pati na rin sa mototaxi, dapat maging matalino na tayo, no?
kapag may mga tatakbo na politiko, tingnan natin yung background. Ano ba yung mga, kung sila ay politiko na, tingnan natin ano ba yung mga ginawa nila para sa mga rider. Kung sila naman ay mga bago, tingnan natin ano ba yung background nila, kung sila ba ay may mga polisiya na nakatulong sa rider. Kasi maraming mananamantala eh. Yan ang election eh. Kumbaga, meron ngang isang kwentuhan dati sa amin nun, na sinasabi namin nung nag-aaral pa ako. Tuwing eleksyon, yan yung panahon kung saan mamimili ka ng mga taong sa bayan mo. So, kumbaga, minsan yung ibang tao nawawalan na nga ng pag-asa dyan na para sa kanila, kahit naman sinong iboto mo, ganun pa rin. Hindi natin masisisi. Kasi ilang eleksyon ang dumadaan, mangangako. Tapos, kung ano-ano naman pinaggagawa. Kaya hindi mo rin masisi yung maraming botante kung bakit nawawalan ng pag-asa. Pero kung ako tatanungin, no, laging hindi huli ang lahat, no. As long as na maging matalino tayo sa pagpili, hindi yung kung sino-sino lang yung pipiliin natin, kung sa tingin natin sikat, boboto natin. Dapat tingnan natin kung sino ba yung mga politiko ngayon, sino yung mga tatakbo, sino yung mga grupo na talagang may malasakit. Yung may totoong malasakit. Hindi lamang yung binobola kayo. Sa tingin niya po ba, babalik po kayo sa dating government office job niya po o magtatagal pa po kayo bilang isang? Kung sa akin ngayon, no, hindi ko pa nakikita ngayon na magkakaroon ako ng formal na trabaho. Since, syempre, ngayon kasi, yung sistema kasi na to, nasanay na ako ng ilang taon eh. Unlike kasi nung mga normal na trabaho, na magtatrabaho ka, mag-aantay ka ng kinsenas, katapusan sa sahod. Dito kasi daily. So, yung budgeting, yung finances, nasanay ako sa daily. Ngayon, mahirap, pag galing ka sa traditional na trabaho at nag-shift ka dun sa daily expenses, sa totoo lang napakahirap bumalik ulit sa sa dating gawin na kinsenas katapusan. Isang example niyan, kunyari, nasanay ka na daily yung trabaho mo, then gusto mo na mag-apply ng trabaho na formal. Ang minimum niyan, at least meron ka dapat budget for 1 month. Kasi nga, may cut-off pa yan, sasahod ka pa after 1 month. So, mahirap bumalik sa trabaho kasi nga, ang budget mo pang daily. Pwede yun kung makaka-loan ka, makakaipon ka. Pero sa akin, sa case ko, for the meantime, ito yung nakikita ko talagang magiging trabaho pa rin. Hindi lamang, syempre, bilang delivery rider, no? Since na-experience ko maging part ng union, ngayon kasi nag-organize na rin ako ng mga delivery rider. Nandito na rin yung passion ko eh. Na para sa akin, sabi nga, kung walang ibang boboses sa mga kapwa delivery rider, sino pa antayin natin? So sa akin, nagbo-volunteer na rin ako, nag-i-initiate ako na tumindig din para sa mga kapwa delivery rider. So, sa ngayon na nakikita ko, mukhang magtatagal pa ako sa ganitong industriya. Hanggat hindi pa napapanalo yung laban ng mga riders. Kung dating sa mga plano sa inaharap, no, syempre nandyan pa rin yung malinaw na pangarap hanggang ngayon pangarap pa rin yan, na maipanalo yung laban ng mga riders. Ilang taon na rin mula nung may mga kumikilos. Ngayon, unti-unti nang may mga nagiging panalo, no, sa mga ibang lugar, although hindi dito sa Metro Manila, may mga nagiging panalo na yung mga riders na kung saan merong naipanalo yung kaso sa labor, meron namang mga nagkaroon ng negotiation sa local government. At syempre, nandun pa rin yung pangarap na sana no, dumating yung panahon na ang pamantayan kasi namin dyan, ako, personally, ang pamantayan ko dyan, para masabi natin na okay na yung kondisyon natin bilang manggagawa, ay yung proud na tayo sabihin na gusto ko rin maging trabaho to nung anak ko. Kasi lagi namin tinatanong yan sa mga rider eh. Kayo ba yung mga rider ba, pangarap nyo bang maging delivery rider din yung anak nyo? Ang usual na sagot, hindi eh. Bakit? Kasi danas namin yung hirap, danas namin yung mga iba't ibang hindi magandang kalagayan.
At makikita mo na parang ang bigat ipamana yung ganitong trabaho. So para sa akin, yung magiging pamantayan, kung successful na yung laban ng mga riders, is kapag kaya nang sabihin in general public na yung mga riders, masaya silang mamanahin ng anak nila yung ganitong trabaho. Kasi dito sa Pilipinas, hindi lamang sa mga rider, yan yung yan yung kultura natin. Kunyari, galing ka sa isang trabaho, ang pangarap ng magulang, dapat anak, maging ganito ka. Pero hindi dapat ganun As long as na-decente yung trabaho mo, lumalaban ka ng patas, dapat maabot natin yung level na proud tayo kung susundan ng anak natin yung yapak natin. Pagdating naman dun sa mensahe sa publiko, no, sa mga customer namin, and even sa publiko, no, yung iba, syempre, hindi naman naiintindihan yung kalagayan ng mga delivery rider. Malaki pa rin porsyento yung walang pake, kumbaga. No, hindi naiintindihan o talagang wala lang silang pakialam. Pero, syempre, malaki yung contribution din ng public para maipanalo yung laban na yun Again, yung mga kumpanya na to, nakarely yan sa consumer. So, yung mga customers, kung mismo magiging vocal din yung publiko na, teka lang, may mali. Sigurado mag-a-adjust yung mga companies Laging nakadepende yung mga decision ng mga management sa kung ano yung paningin ng publiko. Kaya malaking factor din talaga yung suporta sa public sa mga pinaglalaban din ng mga riders. Pagdating naman sa mga delivery rider, no, sabi ko nga, palagi ko rin sinasabi sa mga ilang forums, sa mga ilang meetings. Ngayong 2024, hindi na ito yung panahon para matakot tayo. Marami ng mga nagsakripisyo, marami ng mga tumindig. At syempre, yung mga pinaglalaban natin na to, kung titigil ngayon, para nating sinabing sinayang yung mga... Syempre, yung mga pinaglalaban natin na to, kung ngayon tayo titigil, para nating sinabi na sinayang lang natin yung mga naunang nagsakripisyo. In fact, napatunayan na nga yan. May mga ilang naipanalo na concern, may mga naipanalo ng laban. Ang kailangan lang natin consistency. Lalo na ngayon dito sa Metro Manila, na kung saan napakaraming rider pa rin yung walang pake para sa kanila. Hindi, bumiyahe ka na lang, hindi mo kailangang mag-demand. Pero syempre, hingilingin natin at lagi nating isipin na kaya may mga tumitindig na mga unionista, mga organization, syempre, mahal natin yung trabaho natin, hindi para ipasara yung kumpanya. Yan kasi yung misconception na nakalimutan ko rin kanina, no? Misconception, pag sinabing unionista ka, gusto mong ipasara yung kumpanya. Napakamali nun. Kaya nag-uunion yung mga manggagawa dahil mahal nila yung trabaho nila. Kaya nagbubuo ng mga ganitong organisasyon dahil gusto nilang mapaganda yung meron sila ngayon na trabaho. Hindi para ipasara. Kasi kapag pinasara, kung ang objective ng union magpasara ng kumpanya, di mawawalan din ng trabaho yung mga manggagawa. Kaya napaka-illogical na sabihin na kaya may union, papasara niya yung kumpanya, napaka-fake news nun. Kaya nag-uunion dahil mahal natin yung trabaho natin at ayaw natin itong mawala at gusto nating mapaganda. Kaya nga ngayon, 2024, I hope na sa mga susunod na taon ay mas maging aware pa yung mga rider na wala naman dapat ikatakot sa union. Wala naman dapat ikapangamba. In fact, yan nga yung pinakamagandang vehicle para maisulong yung agenda ng mga manggagawa. Mga kaibigan, malapit na tayong umabot sa 100,000 subscribers. Kaya't wag na wag niyong kakalimutan mag-comment, like at i-share ang aming mga video.